Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Nandito siya! Hallelujah! Siya ang pinuntahan natin, tama? Siya ang pinuntahan natin ngayon at talagang I really thank the Lord dahil talagang sinelebrate natin yung pagmamahal ng Diyos kanina. Sobrang ganda ng mga inawit natin sa Panginoon tungkol sa pagmamahal niya sa atin. Ano? Grabe, sabi ko, Lord, talagang kinonfirm mo talaga yung message mo ngayon kasi ang message ng Lord ngayon ay is about His love. Let's celebrate love. Kasi February, di ba? Oo, February. Pero yun talaga po yung ano natin, yung tema natin, it's about love. Pero alam nyo, hanggang kanina, as I'm really praying for this, ang gusto palang talagang title ng Lord, o pangalawang title ng ating message ay, di ba nung last Sunday, ano ba title? Kamusta na ang puso mo? Okay. O, teka muna, kamusta ang mga puso natin? Kamusta ang love exam? Na-examine tayo ng Lord nung Sunday, ano? Meron bang mataas ang uric, may mataas ang ang hindi pagpapatawad, may mataas ang mga ganon ba? I pray na tayo ay nagpaayos talaga sa Panginoon. Amen po. Ngayon naman, ang tanong naman ngayon ng Panginoon, kamusta na ang love life mo? Kamusta na ang love life mo kay Lord? Oo, ayan. No, napakasarap pag-usapan ang love. Diba? Sino dito in love? Taas ang kamay, yung mga in love, very proud dyan. In love ako in love ako. Diba? Okay, sige. I pray na sa message na ito ay mas mag-level up yung ating pagsa-celebrate ng Love Month. Okay, Love Month, no? Okay, may tanong ako at ako ay magtatanong sa inyo. Bababa ako dyan. Sino ang makapagsasabi na mahal siya ni Lord? Paano ba talaga tayo minamahal ng Diyos? Okay? Number 1. Okay, pag binasa natin ito, sabi daw ng Lord sa Genesis 1:26-27, in-interview ko si Lord, no? Para maano natin na paano ba tayo minamahal ng Diyos? Ano? Sabi niya, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang mga tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Yun na lang mo ng highlight, no? Then, verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Ikaw at ako ay nilalang ni Lord. Amen po ba? You are very special creation ng Panginoon. Okay? At dahil ang Diyos ang gumawa sa iyo, He created you, you matter to Him. Okay? Mahalaga ka sa Kanya talaga. Nilikha ka niya, mahalaga ka sa Kanya, at minamahal ka ng Panginoon. Huwag mong kakalimutan yan. Amen po ba? Amen. Nilikha niya tayo para tayo ay makasama ng Diyos. Amen. Yung verse na lang na ito, na sinabi ng Panginoon, yung tayo ay created in His image, sa Kanyang larawan, sa Kanyang wangis, sa Kanyang likeness. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Talagang napaka-special. Hindi tayo katulad ng mga animals. Okay? Siya lang talaga yung nagbuwis ng buhay para i-restore tayo. Alam natin talaga, imago Dei. Ang ibig sabihin niyan, the image of God is in us. Amen? Di ba, kapag may namamatay na tao, binikti o binaril na ganyan, anong nararamdaman natin? Grabe! Kasi, nasa kanya yung image ng Lord, kaya talagang bawal pumatay. Amen po? Si Lord lang ang kukuha at babawi ng buhay. Amen po ba? Hindi niyo, I believe, naintindihan niyo yung pakiramdam na, ay, bakit ganun? Di ba? Napakahalaga na maunawaan natin that we are created in the image of God, katulad ng Diyos. Sa larawan ng Diyos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Ganyan siya pinagplanuhan ng Panginoon. Hindi in the image of the animal, hindi in the image of flowers, hindi sa image ng mga planets, kundi in the image of God. Amen?
Kaya yung katabi mo, napakahalaga. Lalo sa Diyos. Amen. Ganyang kakamahal, nilikha ka ng Panginoon. At para makasama niya tayo, wow naman! Para makasama tayo ng Diyos. Okay, praise God. Tayo tuwang-tuwa kung makakasama natin si Manny Pacquiao. Makakasama natin si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos. Okay? O yun na lang ba si Nash Aguas. Makasama namin si Nash Aguas, si Konsehal Nash Aguas nung last Monday. At talagang nagpatotoo siya at nakakatuwa. Sabi namin kay Nash, punta ka sa church namin. Ang sarap niyang kasama. Diba? Hindi lalo si Lord. Amen. Kasama mo ba si Lord? Amen. Sige. Ano pang dahilan para maunawaan natin na paano talaga tayong minahal ng Panginoon? Dito sa verse na ito, sabing ganyan, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Sino ba yung nawala? Tayo. Kasi doon sa unang verse ko, talagang perfect tayong ginawa ng Panginoon. Minamahal tayo ng Panginoon. Kaya lang nagkasala tayo. Okay? Dahil sa kasalanan tayo ay nawala. Napahiwalay sa Diyos. Okay? Pero, mga kapatid ko, dumating si Jesus, naging tao, ang Diyos naging tao, para pumunta siya dito at iparso ka. Habulin ka. I-restore ka sa Kanya. Alam niyo ba't kayo nandito? Pinaparso ka ng Panginoon. Kasi, hinahanap ka ng Diyos at gusto Kanyang iligtas. Amen. Hallelujah. Ganyan ka kamahal. Ay, grabe po. Talagang, ang value natin, yung value ng buhay ng Diyos. Ay, amen ba? Amen. Yung halaga mo, no, ay ang buhay ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ganyan mo kami kamahal. No, hallelujah. Praise God. Next. Sa verse na ito, makikita natin na talagang mahal tayo ng Panginoon kasi ang sabi dyan, sapagkat dinidisiplina, wala ako narinig kanina kasi dinidisiplina ako ng Panginoon, kaya alam ko, mahal na mahal ako ng Diyos eh. No? Walang nagsabi pa ng ganoon, pero iyan ang sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang at pinarurusahan ang bawat itinuturing na ganon pala. Kaya halimbawa, tayo mga anak, yung mga kabataan natin ngayon, tayo ay medyo kinokorek. Okay? Kahit hindi siguro kabataan, lahat tayo kinokorek, no? Kapag tayo ay napagsasabihan ng ating magulang, ng ating cell leader, ng ating pastor, ay dahil yan ay mahal ka. Amen. Pag hindi natin dinisiplina, ay hindi mahal. So kasama sa pagmamahal ng Panginoon ang pagdidisiplina. Okay. Ang ating loving God will selectively correct us. Minsan hindi natin gusto, but it's the evidence of His love. Amen. Okay, sabihin ko sa inyo, ang suot mo. Ayan, no? Minsan meron akong anak, yung suot mo. Ayan. May nagagalit sa akin dyan, may nagtatampo. Pero ang ibig ko lang sabihin doon, anak, mas ayusan natin kasi tinutulungan natin ang mga brothers natin na hindi sila mahulog sa pagkakasala. Amen po ba? Ayan, biglang nagkaganoon na namang ano. Okay, mga kapatid ko, nagmamahalan tayo dito sa church. Amen po. Amen. Then, ano pang pruweba na mahal tayo ng Panginoon? 1, 2, ready, go! Yan ang napakagandang verse. The love of God is poured upon our hearts by the Holy Ghost. Amen. Naglagay ng pagmamahal sa iyo. Ikaw na kumilala, ikaw na nakipag-isa sa Panginoon.
ikaw na nakipag-isa sa Panginoon, binuhusan ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya, kaya mo nang umibig. Kaya mo nang magpatawad. Kaya mo nang magtiis, maging mabait, maging patient, maging makontrol mo yung sarili mo because the love of God is shed abroad in our hearts. Mga kapatid ko, eto, ang banal na Espiritu ay namamahay sa'yo. Parang mas naintindihan natin yung namamahay, no? Kasi laging, the temple, you are the temple of the Holy Spirit. Amen? To meet na nakatira sa iyong katawan ang banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Namamahay sa atin ang banal na Espiritu. Nakakita na, sabi ko kay Joel, ano ba ito? Namamahay ang anay. Sa ilang araw, babaksak yan. Mga kapatid ko, anong namamahay sa inyo? Nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa tayo nakikipagrelasyon sa Panginoon, namamahay sa atin ang galit, namamahay sa atin ang greed, namamahay sa atin ang negativity. Nega tayo. Okay? Ang daming namamahay sa atin. Pero praise God, nung tayo ay sinuko na natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi nagpalit ng reliyon, nagsuko ng buhay natin sa Panginoon, dumating ang banal na Espiritu at binuhusan niya tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah! Ganon siya kabuti sa atin. Hallelujah! God is so good. He supernaturally pour out His love into our hearts by the Holy Spirit. Napakahalaga po na iintindihan natin talaga po na kasama natin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay siya ring Diyos, Almighty. Ang kata-kata ng inawit natin kanina. Makapangyarihan. Ano susunod doon? Kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Siya yung nakatira sa iyo. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ina-acknowledge ba natin ang banal na Espiritu na nasa atin? Kinakausap ba natin siya? Amen, amen. Nung isang araw, andyan ako sa Sunday school, dyan ako nag-aral. Alam niyo po yon. Siyempre marami din tayong challenges. No? Sino dito may mga challenges? Ayan, lahat tayo, ano? Ako po may mga challenges at sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, kaya ko po ba to? Lord, alam niyo nakakatuwa ang Lord nagsasalita talaga siya pag kinakausap. Doon sa board na yon, merong nakalagay, stop and pray. Ay, nung binaba ko pa yung tingin ko, sabi niya, God is at work. Ay, na-comfort ako ng Panginoon. Nag-speak ang Panginoon sa akin. No, sa sitwasyon ko, kumikilos ang Diyos. Huwag akong mag-alala. Amen po? Let's talk. Let's walk with the Holy Spirit. Let's talk to the Holy Spirit. Amen? Andiyan siya sa iyo. Sabi niya, huwag kang mag-isip ng ganyan. Sabi sa akin, ba't ka nagagalit? Sabi sa akin, kasi parang nakakaramdam ako ng galit no? Sabi sa akin, ba't ka nagagalit? Sabi ko, ayaw nga, ba't ba ako nagagalit? Kinakausap tayo ng Holy Spirit. Kasi nga namamahay siya sa atin. Yun nga lang, ang problema, hindi na natin siya pinapansin. Nalulungkot ang Holy Spirit kasi siya yung katangi-tangi na talagang sasama sa atin. Katangi-tanging tutulong sa atin kahit tayo na lang talagang mag-isa. Siya ang comforter natin. Amen. Mga kapatid ko, I really pray that this year we will really pag-aaralan talaga natin yan, ang paglakad, ang pagkilala sa banal na Espiritu. Amen? Grabe, Holy Spirit, we will walk in the Spirit. Kapag nag-walk tayo in the Spirit, we will not, hindi natin maibibigay ang sarili natin sa flesh. Okay? Okay, so, andyan sa iyo, naninirahan sa atin, sa akin, ang banal na Espiritu. Amen. And last, paano natin nasabing mahal na mahal tayo ng Panginoon? 1, 2, ready, go!
Okay, dapat yung first line muna ay totoong-totoo sa atin kasi hindi naman natin magagawa yung pangalawang sentence. Sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Meron tanong tayo, ano para sa iyo ang isang wagas na pag-ibig? Yan, mga tanong natin sa first lesson natin, pag tayo nag-share ng Fred ano ba ang wagas na pag-ibig? Ito ang wagas na pag-ibig. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para sa atin. Mga kapatid ko, I pray, maunawaan talaga yung sentence na yan, yung pangungusap na yan. Ibinigay ni Jesucristo ang kanyang buhay para kay Casey. Okay? Para kay Ate Alice. At para sa bawat isa sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay. May tinanggap tayo sa Panginoon. Buhay ni Kristo. Kaya, dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Okay? Mamaya, maintindihan pa natin yan. With that, alam nyo talagang napaka-extreme ng pagmamahal sa atin ng Lord. Yung inawit natin, yung bang iniibig mo ako kahit ganito ako. Diba? Mga kapatid ko, talagang lahat tayo dito minamahal ng Diyos. Kaya ikaw ay tapat. Kaya ikaw ay hindi nagtatapat. Kaya ikaw ay nanlalamig. Kaya ikaw ay hindi nagbabasa ng Bible. Mahal ka ng Diyos. Hindi siya nagbabago sa iyo. Tayo ang nagbabago. Amen? Alam nyo, kung mauunawaan lang talaga natin ang pagmamahal ng Diyos at araw-araw nating ninanamnam yan, hindi tayo manlalamig sa Panginoon. Hallelujah! Praise God, praise God. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Alam nyo, naintindihan ko yan nung may nagsabi sa akin, di ba, nung 40 years ago ba yan? 40 years ago no? May nagsabi sa aking classmate ko, mahal ako ng Diyos. Parang first time kong narinig yon at parang tumama agad sa akin. Sabi ko, mahal ako ng Diyos? Paano nangyari yun? Hindi ko pa naiintindihan, pero naintriga po talaga ako. Ako, mahal ako ng Diyos? Parang tingin ko kasi hindi Parang tingin ko sa Lord, galit sa akin si Lord, kaaway ako ng Lord. Okay, pero may nagsabi sa akin, mahal ako ng Diyos. Alam nyo, nagsimula po talaga ang pagsisik ko dyan sa Diyos na nagmamahal sa akin pala. Amen? Sabihin mo nga yan sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayan. At naintindihan ko bakit naging ganon ang response ko nung sinabihan ako kasi love is the deepest emotional need ng bawat tao, of every human being. Ang pag-ibig, ang pinakamalalim niyang pangangailangan, emotional need, deepest emotional need of every human being, pagmamahal. Lahat tayo ay may kaluluwa. Tanong mong katabi, may kaluluwa ka ba? Siyempre naman. Okay. No? Lahat tayo ay may pangangailangan sa ating kaluluwa at espiritu na mahalin tayo. Okay? At talagang, alam niyo yun, yung talagang tayo ay maramdaman natin, accepted tayo. Oo nga! Malay ko ba dyan? Lumalaki ako sa pamilya ko na ang tatay ko ay napakasungit ba? Tatay, hindi naman. Magagalitin. Hindi kami makalapit sa tatay ko. No? Kaya, hindi ko naramdaman talaga yung yung pagmamahal. Para malay ko naman na kulang ako sa pagmamahal, bata pa Pero lumalaki ka talaga na yun talaga yung parang may kulang, bakit ganito? You feel rejected, hindi ka minamahal. Yun naman pala talaga, we are designed to be loved. Amen. Kaya alam nyo, itong sa church natin, ito yung champion natin Yung magmahalan tayo, yung mag-unawaan tayo, yung magtulungan tayo, yung magpanalanginan tayo, yung magdalahan tayo ng mga problema kasi nagmamahal tayo sa Diyos at sa bawat isa. Amen. At masaya tayo dyan. Amen po ba?
Okay, tatandaan natin hindi lang tayo physical being. Threefold tayo. Body, soul, and spirit. Or spirit, soul, and body tayo. Okay? Ang ating physical body, ang kailangan niya lang matulog, kumain. Pero yung ating soul and spirit, kailangan niya yung pagmamahal. Amen? Naiintindihan natin to. Marami sa atin ang lumaki talaga na hindi natin talaga nakuha yung ganap na pagmamahal. Yung parang feeling nga natin hindi tayo worthy, wala tayong kakayanan, hindi tayo confident, hindi tayo appreciated. Parang walang nagmamahal sa atin. Okay? So, totoong-totoo na ang pagmamahal o love is the biggest deficit in our generation. Yun ang kulang na kulang. Lalo na sa henerasyon na ito. The biggest deficit sa ating generation. Katulad ko, I don't feel loved. Nung ako ay kabataan, nung lumalaki ako, I don't feel loved. I don't feel wanted. Walang may gusto sa akin. Parang andyan lang ako, nag-e-exist lang ako. Na parang walang papansin sa akin. Kawawa naman ako ba? Nanalamin nga ako Parang sabi sa akin, yung pala merong kaaway, may demonyo, no, nagsasalita. Malay ko ba dyan? Ang nakita ko doon sa salamin, kita mo, ang pangit mo, kawawa ka naman, wala kang kinabukasan. Pinaniwalaan ko yun. Kasi nga, lumaki ako na hindi ako assured. Lumaki ako na parang kulang ako sa pagmamahal. I feel like rejected kasi sigaw ng sigaw ang tatay ko sa amin. May konti kang nawala yung suklay. Naku! Parang sa dapat yung suklay, nakatali. Laging galit ang tatay ko. Hindi kami nakahingi ng pera sa kanya, tay. Pahingi naman po. Never. Ganoon po kami kalayo sa tatay ko. Okay? Pero alam nyo, nag-a-abroad kasi noon ang tatay ko sa Vietnam. Nakita, very, very malinaw sa aking memory na pag ihahatid sa airport, iyak ako ng iyak sa tatay ko. Parang alam mo yun, merong iiwanan ka talaga. Alam niyo yun? You need your father. We need our father. Amen? So, sa generation na to, mga kapatid ko, kulang na kulang, we are starving for love. O yung dito, no? Yung andito, talagang, kaya tayo nasa small group. Gusto namin na nasa small group kayo para maramdaman nyo ang pagmamahal ng Diyos. May nangangamusta, may nagpe-pray sa inyo, no? Merong gumagabay sa inyo, may natatanungan kayo. Kaya yun po yung dahilan natin, bakit tayo nasa small group. Amen po ba? Mas nararamdaman natin doon sa small group talaga yung pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Amen. Totoo ba yan sa inyo? Yung mga nasa cell group? Amen. Amen. Kaya nga po, ang nangyayari pala kapag kulang ang isang tao sa pagmamahal na naranasan niya, alam nyo, nagre-resort siya sa lust. Sasamantalahin ng ating kaaway yung kakulangan na nararamdaman natin. Tingnan natin alam masyado. Diba sabi natin, okay naman ako, parang meron naman akong trabaho, meron naman akong pera. Katulad nung sinasabi sa atin diyan sa patotoo niya, no? Ay, si Aguas din, si Nash Aguas, ganon din ang patotoo niya no? Sabi niya, 20 taon na ba akong iiyak ng iiyak, pa-artista. Tapos, pumasok siya sa politika, parang may kulang pa rin. Sabi niya, ang dami ko na rin pera po. Ang bata pa nun, pero marami na siya. Kulang pa rin. Alam niyo, natagpuan niya, ang Panginoon pala ang pupuno sa kanya. Nagpapatotoo siya At tayo, patotoo natin lahat yan. Amen. Palakpakan mo yung katabi mo. Opo. Because we don't know about God's love, may vacuum sa ating mga puso at dyan yung lust nagtatrive. Okay. The devil offers lust to quench that hunger. No, may inaalok sa atin ng mundo.
Diba? Lahat itatry natin para maging masaya. Pero kulang at kulang pa rin. Na may pera ka na, parang kulang pa rin. Diba? Hindi ka masayahan. Ano ba ang lust? Ang lust ay pita ng laman. Okay? Yung kagustuhan ng ating mga sarili, laging may kinalaman sa masidhing pagnanasa para sa isang bagay na ipinagbabawal ng Diyos, at ang salitang ito ay laging kasing kahulugan ng pagnanasang sexual o pagnanasa sa mga material na bagay. Alam mo yung addict ka sa sa games. Pinupuno mo yan dito sa sarili mo, may kulang ka eh. Addict ka saan pa ba na-addict? Alcohol, sa drugs, sa work. Yung nakaka-addict ang work. Tama ba? Yung cellphone. Mas madaling maintindihan ng cellphone. Mga addict talagang, alam niyo yung talagang, Lord, tulungan niyo po kami. Kasi alok talaga yan sa atin ng mundo no? Kasi may kulang. Pero kapag tayo ay palaging napupuno talaga at ina-acknowledge natin ang pagmamahal ng Diyos, ay maaalis tayo dyan sa lust na iyan. Alam nyo, sabi po ng verse na to, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Okay? Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Okay? It's either puno ka ng pagmamahal ng Ama or puno ka ng kamunduhan o ng mga bagay ng mundo. Okay, bakit? Paano ba tayo makakaalis sa addiction ng mga ilang, alam mo, papunuin mo ang sarili mo, alalahanin mo lagi ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Talagang, tuwang-tuwa ako kasi talagang inawit natin kanina. Sa ko, ay Lord, talagang saktong-sakto yung awit. Hindi naman kami nag-usap ni Sarah. So, tinatanong ko sa ko, ano kayang aawitin, Lord? Ganyan. And yet, talagang, di ba, napaka-wonderful ang love ng anong nararamdaman nyo kanina habang umaawit tayo at talagang ninanamnam natin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ayaw na nga natin umalis kung pwede gano'n na lang lagi. There is so much fulfillment. There's so much satisfaction. Tama po ba? Parang sarap dito. Parang, oo nga, thank you Lord sa love mo talagang Lord. Pag gano'n, walang nagse-cellphone. Ewan ko lang, baka may nakalusot pa rin, Pag may nagse-cellphone sa loob ng church, na nag-e-FB habang nag-worship, nakikinig ng message, uy, iba na yan, last na yan, ha? Okay? Mga kapatid ko, ang love for the world only grows when a father's love is absent. Sabi ko, Lord, meron palang kaugnayan ang pag-ibig mo sa pag-ibig namin sa mundo. I mean, pagpuno ka ng pag-ibig ng Diyos, nahihiwalay ka sa dati nating ginagawa sa mundo. Amen? Ako nga, hindi na ako nag-iitbulaga Ako nga, hindi na ako Ano ba yan yung Batang Quiapo? Hindi nalimutan. Kasi hindi na ako nanonood yan I mean, wala na. Kasi si Lord talaga ang nagpupuno sa akin. Mas masaya ako doon. Mas masaya ako talaga po. Ay, hindi naman, baka naman sabihin, sa church pa lang ito, napaka-ano pala. Diba? Ang sinasabi ko sa inyo, napakasarap po na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. Napakasarap talaga na ma-in love sa Panginoon. Okay. Ang ating generation ay a generation of the fatherless. Fatherless generation. Lalo na nung marami pong nag-abroad, mga tatay. Ayan, thank you, fatherless generation. Okay, yan po yung nakapag-contribute ng matindi sa lust ng mga young people. Okay? Alam niyo po ba, meron akong isang member, hindi ko sasabihin kung saan church, isang kapatira na nagpatotoo talaga siya. Kaya naman niya pinatotoo ay tapos na. Nakaalis na siya doon. Pornography. Lagi siyang nanonood dito sa maliit na yan, sa cellphone na ng pornography. Aba, 20, every
Ewan ko, weekly ba yun? Grabe, adik na adik siya doon. My God! Diba? Pero praise God, nung may nag-share sa kanya ng pagmamahal ng Diyos, nung siya ay nakarating sa church, may iba siyang naramdaman at nagsimula ang pagbabago. At hanggang sa totally nawala na yung pagka-addict niya doon sa pornography. Amen. Lahat tayo may kinakahiligan. Ang magandang kahiligan, ang pagmamahal ng Diyos. Okay. Mga fatherless, we are fatherless generation. Maraming mga pamilya ang fatherless. Yung talagang wala, siguro nga nag-abroad at meron din namang nandoon sa loob ng pamilya ang father, pero hindi siya nagpapakita ng pagmamahal at ng pagmamalasakit. Amen? Andun nga siya, physically present, pero emotionally, spiritually absent. Parang wala din siya doon. Kasi, alam nyo, mga tatay. Sino mga tatay? Amen. Napakahalaga ng roles ng mga tatay. Ikaw, o yung mga magiging tatay, taas ang kamay. Yung magiging tatay, isa lang. Isa lang yung umamin doon, 2, 3, 4, 5, 6. Yung mga magiging tatay, sa mga tatay at sa mga magiging tatay, listen! Ang tatay po ang unang authority figure na makikilala, mararanasan ng anak. Okay? Siya yung nagre-represent sa God the Father. Ako po, nahirapan ako talaga sa pagkilala sa Diyos. Kasi yun ang tatay ko. May pit, laging nakasigaw, laging namamalo. Kinakahiya, parang gano'n, parang pinapahiya kami sa ibang tao. Sabi ko tuloy ang tingin ko sa tao, sa Diyos, andyan, nakatingin sa langit, tinitingnan ako kung ano yung mga mali ko. Kaya ang alam ko, pupunta ako impyerno eh. Para alam niyo yun? Pero praise the Lord, no? Nakilala ko si God the Father. Amen? Hallelujah! Ang sinasabi ko, mga tatay, kayo po talaga ay pinili ng Diyos para i-represent ang kanyang sarili sa mga anak. May hindi sa atin talaga ang anak. Ipinagkatiwala lamang yan sa atin. Anak yan sila ng Diyos. Ngayon, kung sila ay mananampalataya sa Diyos, ay dahil ikaw, ano ba ang Father? Ang Father ay protector, ang Father ay provider, ang Father ay teacher. Siya ang nagtuturo, lalo na sa spiritual, sa mga anak nila. Ang mga nanay, nasaan naman? Bakit parang ang mga nanay ang gumagawa niyan? Mga kapatid ko, ang nanay, ang wife, taga-tulong. Hindi katulong. Taga-tulong sa tatay para magawa niya ang kanyang role. Amen po? Napakahalaga ng role sa mga tatay. Alam niyo kung anong mangyayari sa anak dahil yan ay nakita sa atin. Nakita sa atin. Amen? Kaya napakahalaga na maipakita natin sa kanila, ako whenever na nagde-dedicate ako ng baby, kinakausap ko yung mag-asawa. Hindi lang basta na, sige pumunta na kayo sa Sunday dito, dedicate natin yan. Hindi po, ipinapaunawa ko sa magulang kung ano ang gagawin namin, kung ano ang magiging role nila, at i-honor ang Panginoon sa gagawing dedication. Amen po? It is a lot of role, responsibility para sa magulang, sa tatay, sa nanay. Okay? May pagkukulang ka ba, tatay, nanay ngayon sa iyong mga anak? O, kung kinakausap ka ng Lord, o, mas magandang kung tinatamaan ka ng Lord, humingi na tayo ng patawad sa Panginoon at humingi pa ng biyaya na makapag-make up pa, hindi pa huli ang lahat. Amen. Amen. Praise God. So, the gift of the Father's love is the only thing that will satisfy our longing for acceptance. Gustong-gusto natin tayong lahat accepted. Hindi nare-reject. Okay? Meron din po akong alam na mga anak na grabe naman talaga. Sobrang minahal, pinrotektahan, pinrovide ang pangangailangan, tinuruan.
They are so confident of life. Ang gagaling, I mean, ang very bold, ang ganda ng mga pananaw sa buhay. Okay, merong ganun. Kaya mga magulang, sige po, mag-rise up tayo sa ating mga roles. Amen po ba? Ayan. Sabihin nyo nga, home cell group. Ayan, lahat ng mga couples natin, mga single parents, kayo po ay pupunta dyan sa cell group na yan para ituro pa sa atin, ituro ang mga roles natin. Amen po ba? Para talaga ang mga pamilya ay umayos, gumanda, bumuti, tumatag, pinagpala. Amen. Church, sabi po ng Word of God, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. O kaparaso lang yan ng John 3:16. Pero ang sinasabi dyan, hindi lang, for God loved the world. Ang sabi dyan, for God so loved the world. Aba, ano bang ibig sabihin yan? Ay, mahal na mahal talaga. Mahal na mahal as in. Minahal ka, minahal ka ng Lord, not out of pity, not, hindi lang dahil habag na habag siya sa iyo, hindi lang kasi talagang lungkot na yung ang Diyos pa, He felt sorry for you. Hindi, mga kapatid ko, mahal ka niya. Mahal ka ng Diyos. Kahit sino ka pa. Hallelujah! At He so loved us. Okay? He loved us, pakinggan nyo to, no? He loved us even though wala naman tayong may offer sa Panginoon, kundi dati sin, kasalanan at kahinaan ng ating mga buhay. Mahal ka pa rin ng Diyos. Hallelujah! No? So, kaya nga, He loved the world. Anong sinasabing world dyan? It means loving the unrighteous sinners, loving the evildoers, loving the fallen people living in sin. Mahal sila ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Doon tayo lahat galing. Amen? So, can you imagine naman? Can you imagine how much God loved yung mga anak niya lang? Kung mahal niya yung mga taong unrighteous, living in sin, how much more na mahal niya ang kanyang mga anak? Sino ang mga anak dito ng Diyos? Ay, yung iba. Sinong mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Ayan. Sabihin ko sa inyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Alam niyo, pag ako may problema, yung down na down po ako, talagang, ang dami ko pong pinagdaanan. Siyempre, lahat naman tayo eh. Ako for one, I have been through a lot. Sobrang lalim, sobrang baba ng naranasan ko. Pero alam nyo, ang sasabihin ko sa sarili ko, hindi, mahal ako ni Lord. Hindi niya ako pababayaan. I am very secured sa pagmamahal sa akin ng Diyos na hindi niya lang ako pababayaang magdire-diretso na ma-down. Amen po ba? Alam niyo, nung ang asawa ko dati ay seaman. Seaman si Daddy doon eh. Ang gwapo niya noon. Ay, hanggang ngayon naman. Ay, alam niyo naman mga seaman. Every port daw, ganyan, no? Di sabi ko, ay, ganun ba? Baka ipagpalit ako, no? Pero alam mo, sabi ko sa Panginoon, ganito, Lord, hindi po ako mag-i-struggle. Pinapanalangin ko po ang asawa ko na hindi po siya magkakasala. At kung sakali lang po na magkasala siya, Lord, bahala ka sa akin. Mahal mo ako eh. Lord, at you will take care of me. Okay? Kanino ako may security? Sa love ng Lord. Siyempre, number 2 ko si Daddy eh. Ang number 1 ko si Lord. Diba? Tinuro yan sa atin on Sunday. Louie, sinong number 1 mo? Ang daming Louie. Okay. So, mga kapatid ko, be assured of God's love. Kaya ka narito. Gusto ng Diyos na maranasan mo ang pagmamahal niya. Amen. Praise God.
Tanggapin natin tong revelation na ito. Ha? Na mahal ka ng Panginoon, that God really, really, really loves you. Amen. At yung insecurity mo, yung inferiority mo, at yung feeling of unworthiness, hindi naman ako karapat-dapat. Ay, naku, lahat ito naranasan ko. Ang tindi ng aking insecurity, ang tindi ng aking inferiority complex, ang tindi ng wala akong tiwala sa sarili ko. I feel unworthy, walang tatanggap sa akin. Yun talaga po ang mission sa atin ng kaaway. Yung wasakin talaga tayo sa ganyan. Amen? But, if you receive the love of God, it will disappear. Mawawala po yung nararamdaman natin yan. At ako po ay makapagpapatotoon yan. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba, sabi sa akin ng kaaway, ang pangit mo. Ako naman naniwala. Hindi ko naman kasi kilala pa si Lord. Ba may nagsasalita, nananalamin akong ganyan. Oo nga, pangit. Kaya hindi na ako nananalamin. No? Sabi ko, pag ang nanay ko, sinabi niya pa akong pangit, wala na akong pag-asa. Parang magpapakamatay, parang ganun, no? You see that, no? Pero, alam niyo ba yung aking asawa, lagi niya ako sinasabihin, ang ganda-ganda ko. Totoo ba yan, Dad? Sabi ko, at 63, sinasabihan niya ako ng ganon. Okay? So, hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, habang nakikilala natin ang Panginoon, yung pagmamahal niya, ay grabe mga kapatid ko, sobrang masesecure ka. Maaalis ang lahat ng ating inferiority complex. Sabihin mo, ay thank you Lord, tinanggap mo ako. Tinanggap mo ako. Amen po ba? Hallelujah! Yung mga sinabi sa iyo, ginawa sa iyo ng mga tao noon, nako, mawawala yan, hindi na makaka-apekto sa iyo dahil alam mo, mahal ka ng Diyos. Bahala sila, pero ang sinasabi sa akin ng Diyos, mahal niya ako, hindi niya ako iiwanan. Kanta natin magpakailanman. Sobrang ganda ng kanta natin kanina. Grabe po. And I pray, kantahin natin yan sa ating mga quiet times. Secure natin. Magpa-secure tayo na magpa-secure na mahal tayo ng Diyos. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo sa Kanya, alam mo, mahal na mahal ako ni Lord. Okay, kanina ang tanong ko, sino dito makakapagsabi na mahal niya si Lord? Na mahal siya ni Lord. Mahal siya ni Lord, di ba? Ang tanong ko naman ngayon, sino naman ang makapagsasabi na mahal niya si Lord? O, ibang tanong yan, di ba? Kanina, sino ang makapagsasabi na mahal siya ni Lord? Ngayon, ang tanong, sinong makakapagsabi na mahal niya si Lord? Pwede magtanong? Bababa uli ako. Okay? Sino ang makapagsasabi na mahal niya si Lord? Tanongin mo yung katabi mo. Mahal mo ba si Lord? O, paano? Paano mo nasabing mahal mo si Lord? Okay. Sabi ni Sydney, nagko-quiet time siya. Sabi naman ni Ate Ina, sumusunod na ako kay Lord. O ano kaya pa ang mga ibang sagot dyan? Okay na. Kwentuhan na yan. Ay, hindi. Okay na. Oh, mga kapatid ko, eto naman, in-interview ko si Lord. In-interview ko si Lord. Ano ang sinasabi ng Lord kung sino talaga ang mga tunay na nagmamahal sa Kanya? Siyempre, alam ni Lord yun, ha? Are you ready? Oh, galing na to kay Lord, ha? Ito daw talaga ang tunay na nagmamahal sa Kanya. Okay. John 14:21. 1, 2, ready, go! Ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Uy, ang tumatanggap sa mga utos at tumutupad. Parang yung sinabi ni Ina,
no? Yung mga sumusunod na kay Lord sa kanyang mga salita, iyon ang tunay na umiibig sa Diyos. Kaya napakahalaga po, iyan ang laging nating agenda. Bakit tayo nagmi-meet? Maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. At kasi pag nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos, nasusunod natin eh. Diba? At andito na akala ko si Ate Anita. At kapag tayo ay tumutupad sa salita ng Diyos, alam nyo, may bonus. Hallelujah. Ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama. Tapos, iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Naintindihan ba natin yon? I will manifest myself to Him. Magpapakilala ang Diyos sa iyo. Okay, I will reveal myself to Him. Sabi ng Panginoon. Sabi ka na, those who truly love me, sa ibang translation, are those who obey my commands. Whoever passionately loves me will be passionately loved by my Father, and I will passionately love Him in return and will reveal myself to Him. Okay, tanungin ko si Ann Castro. Ann, mas kilala mo na ba ngayon si Joseph? Kaysa sa dati? O, diba? Ganun ang nangyayari sa mga tutuloy ka pa. Ay, oo daw. Okay, praise the Lord. Yun pa lang, nakikilig na kayo, no? Si Lord, magpapahayag sa'yo, magpapakilala sa'yo. Amen! Nakaka-excite yun, ha? Hallelujah! Praise God. At habang nakikilala natin si Lord, nagbabago tayo. From glory to glory. Yeah. Kaya, sa bagay sa ibang church ito, katulad sabi Pastor Larry, may mga, kasi, hindi nagbabago, ganun pa rin. Wala nung ganun sa JGA, ha? Kasi, ganito yan kasi, pag hindi mo nakikilala ang Lord, hindi ka talaga magbabago. Pero pag nakikilala mo ang Lord, grabe si Lord talaga. Ano't hindi ka mababago? Ano't hindi ka mai-inlove? Ano't hindi ka magsiserve sa Panginoon? Nakikilala mo siya eh. Amen? Nakilala mo ba siya na siya ay banal na Diyos? Abay, hindi ka na makikipag-ano dyan. Diba? Na alam mo na lagi mong kasama ang Panginoon. Meron akong sinabihan ganyan, na huwag masyadong touchy, baka mamaya mahulog kayo sa immorality, kasama nyo si Lord. Hindi na ako magtatanong sa inyo. Si Lord naman na nakakakita. Amen po ba? Amen. The more I get to know the Lord, the more I fall in love with Him. Amen. Lord, ang dalangin ko, lahat po kami ay makakilala pa sa inyo more and more. Amen. Hallelujah. Okay. So, ito pa isang verse, napakaganda. 1, 2, ready, go. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig na wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Amen. Okay. Yung tumutupad sa salita ng Diyos, yun talagang umiibig ng wagas sa Diyos. Okay. Sabi ni Sydney, ako po nagko-quiet time. Bakit? Si Jesus kasi, nagko-quiet time. Ba, Sydney, God bless you ha. Sinusundan mo si Jesus, ang halimbawa ni Jesus. At ipinapangaral natin dito sa JGA ang daily quiet time. Araw-araw. Kinakatagpo ang Panginoon, inaawitan, sinasamba, binabasa, inuunawa ang salita ng Diyos, nakikipag-usap. Kasi ganun ang ginawa ni Jesus sa kanyang Ama nung nandito siya sa earth. Tama ba? Sabi ng salita ng Diyos, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, nasa Kanya ang Holy Spirit, okay, dapat mamuhay ng tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Amen. Si Jesus ba nagsishare ng gospel? Yes. Nagpipray sa mga may sakit? Yes. Siya ba ay naghihimala? Yes. Siya ba ay nananalangin? Yes. Siya ba ay masaya? Amen. Na sumusunod sa Panginoon? Amen. O, sino ang sumusunod ngayon kay Jesus? Amen.
Mga kapatid ko, ha? Sumunod tayo kay Jesus. Sabi nung nag-aano si Ate Sam, thank you, yung mga thank you sa mga nagdadala. Sabi ko ba, ilan lang ang nagdala? Ay, mga kapatid ko, there's no more time left. Ayain na natin lahat mga kakilala natin. Maging matapang tayo. Alam nyo, umpisahan nyo, prayer evangelism. Tanungin mo kaibigan, meron ka bang gusto ipag-pray? Pag-pray mo, sasagutin ng Lord. Kasi gusto siyang dalhin ng Panginoon sa kanya eh. No? Pinaparsuyan ng Panginoon, ikaw ang gagamitin. Amen po ba? Hindi po ako nandito para ibigyan kayo ng guilt or what, pero pinapaalala ko sa atin na ito yung dapat nating ginagawa. Amen po. Mag-invite tayo. Maaring in-invite mo, hindi pumunta. Nag-invite ka. Pero pag hanggang ngayon hindi ka pa nag-invite, hindi mo na i-share yung love ng Lord sa'yo. Why? Sayang naman. Sayang naman. We have this amazing, amazing love of God na nasa atin na pwedeng ikuwento. Amen po ba? Amen. Mamuhay tayong tulad ni Hesus Kristo. Amen. Okay. Kamusta ang puso mo ngayon? Nung Sunday pa yan, tinatanong ng Lord, no? Okay, kamusta ang puso mo? Kamusta ang love life mo with the Lord? No? Mag-level up tayo. Hindi nauubos ang pagmamahal ng Diyos? Yes, mga kapatid ko. At natanggap mo na ba ang pagmamahal ng ating Amang Diyos? Ang hina. Natanggap mo na ba ang pagmamahal ng ating Amang Diyos? Na-enjoy mo ba yung love ng Lord? Are you secured? Do you not feel inferior anymore? Do you feel na ikaw ay worthy sa biyaya lang ng Diyos? Okay? Sino na ba ang minamahal ng puso mo? First love ba yan? Sinong first love mo? Si Lord ang makakaalam yan, ano? Pero ang sinasabi ng Lord, kita nyo si Lord. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Naalala nyo pa, nung unang-una nating nakilala ang Panginoon? Aba, ang aga mo ha. Wala pang ilaw, nandito ka na. Excited ka eh. First love yun eh. No, basa ka ng basa ng Bible. Kahit walang hindi mo maintindihan, sige lang, basa ka lang ng basa. In love ka kay Lord. Diba? Ay, talagang magpapatawad ka. Sabi, kasi first love eh. No, yung talagang, kung ano yung gusto lang ni Lord, yun ang ginagawa mo. First love eh! Amen? Kaya sabi niya, susunod dyan eh. Balikan niyo yung dati na yung kung saan kayo nahulog, no? Return to our first love. Amen. Pasayahin natin ang ating first love. Kasi kung nandito siya, yun ang ginagawa niya, nag-share siya ng love ng Lord, nag-share siya ng salvation. Amen po ba? Marami pa po ba ang ililigtas natin? Amen. Marami pa po ba ang ililigtas? Amen. Okay, marami pa po ba kayong kakilalang ililigtas pa? Amen. Puntahan na natin sila. Puntahan na natin sila. Okay? Last verse. Kaya pala inutos ito ng Panginoon. This is the greatest. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Naunawaan natin? Amen? Pinag-uutos ng ating Ama. Bakit pinag-uutos? Para sa ating kabutihan. It's for our own good. Amen? Loving God first is commanded for our own good. Kaya, panalangin natin. Dapat si Lord ang first love natin. Lord, tanggalin mo ang lahat ng mga idols, lahat ng mga distraction na pumipigil sa akin para mahalin ka, Panginoon. O, maging panalangin natin yan. Dapat ikaw ang first. Dapat ikaw ang foremost.
Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya. Amen? Greatest commandment, pinakamahalagang utos na dapat malakaran natin. And everything will follow. Kayang-kaya na natin magmahal sa iba. Amen po. Hallelujah. Ipasa natin ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Pwede ba? Pwede bang assignment natin yan? Ipapasa mo lang yung pagmamahal, ikukwento mo lang, no? Yung pagmamahal na naranasan mo sa Panginoon. Dahil they need the Lord. Ang dami pong orphans. Ang dami po na kulang sa pagmamahal. Amen po? Dahil nasa atin na ang pagmamahal ng Diyos, kayang-kaya natin ibigay yan sa iba. Amen po? Amen. So, mga kapatid ko, let us celebrate this month with God's love. Amen. Amen. Ba't hindi ito ang i-celebrate natin? Okay naman yung romantic love natin, ganyan, okay yan, pero I think this is the most important na pagmamahal, pagsa-celebrate ng pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal na i-celebrate natin this month. Amen? Amen. Hallelujah. Holy Spirit, nasabi ko na po ang mga paalala ninyo sa aming lahat. Lord, kahit ako po naman ay sobrang napagpala, napaalalahanan ng mensaheng ito, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Unawain namin ang iyong mga salita. Lord, salamat po na minahal mo po kami. Minahal mo po kami, Panginoon, this much, Lord. This much, O God. Lord, tulungan niyo po kami talaga, Lord, na mag-umapaw sa pagmamahal na yan. Marami po ang tao, ang deficit, kulang sa pagmamahal. I-send niyo kami doon, Panginoon, O Diyos. Tulungan namin sila, Ama. Lord, napakasarap ng pagmamahal mo. Hallelujah. Thank you, Lord, so much. Thank you, Lord, so much for all of these things. Siguro